Magandang araw po mga kababayan! Bago po natin simulan ang ating talakayan, huwag po ninyong kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kakilala at mag-subscribe sa Tindig Pinas para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon. At kung naniniwala kayong mahalaga ang boses ng bawat Pilipino, i-comment nyo po sa baba ang Tindig Pinas at makikita po natin na hindi tayo nag-iisa sa pagtindig para sa katotohanan. Nakakagimbal po mga bagong pahayag na lumalabas ngayon sa mundo ng social media. Kaugnay nga ng issue ng online voting at ang mga hindi pagkakaunawaan na naire-report tungkol sa mga pangyayari sa abroad. Ayon umano kay Attorney Glenn Chong at spokes Harry Roque, may masumbong na natanggap na may nangyayaring pandaraya umano sa online voting, particular na sa mga botante nagboto mula sa ibang bansa. Umabot umano sa puntong ang mga botante ay nakakaranas ng pagbabago sa kanilang mga binoto, kung saan iba ang lumalabas na pangalan ng kanilang napili pagkatapos silang mag-submit ng kanilang botong araw. Ang mga ganitong insidente umano ay nagiging sanhi ng pagkalito at panghihina ng loob sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga overseas voters na siyang pinaka-apektado. Sa kabilangan nito, sinabi naman ni na Attorney Chong at Roque na hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa at patuloy na magtulungan upang maprotektahan ang ating karapatan bilang mga botante. Ayon pa kay Attorney Chong, kung sakaling makaranas ng ganitong problema, ang bawat botante ay may karapatang magreklamo at magsumite ng ebidensya sa mga embahada upang maiparating ang kanilang saloobin at mga karanasan. Para po sa mas malalim na talakayan ukol sa isyung ito, panoorin po ninyo ang susunod na video. Nag-live kami sa Kongreso ng Bayan. Hindi lang natin dito na i-connect sa ating Facebook at sa ating YouTube at nagkaroon ng technical glitch. Okay? Nagkaroon ng problema, so hindi tayo naka-live. But anyway, available naman yan sa Facebook at YouTube ni Spokes Harry Roque. Pero syempre, i-echo ko lang ang ang aming pinag-usapan doon. Like mga 3 hours kami, ang daming mga kababayan natin na nagsalita patungkol nga dito sa online voting pandaraya. Dahil may mga nababasa tayo, narinig tayo na binibigay sa atin na impormasyon ng ating mga kababayan na nawawalan daw sila ng gana na bumoto dahil iba ang lumalabas na mga pangalan ng kanilang binoto after nilang mag-cast ng kanilang vote online. So mga kababayan, sasagutin natin yan at sa abot ng aking makakaya, ng aking mga naalala nung ako ay nasa live kanina sa Kongreso ng Bayan, huwag po kayong mawala ng gana. According to Attorney Hozon and PDP Laban lawyer siya at kay Attorney Glenn Chong, ay hindi tayo dapat panghinaan at dapat tayo ay bahain natin ng boto ang mga presinto dahil isa yan sa purpose ng mga bangag ay panghinaan kayo. Dayain ang eleksyon, guluhin ang inyong mga kaisipan, pahirapan kayo with regard sa technicality. Alam naman natin ang ating mga palangga na kahit hindi senior like me, ay hindi talaga technical o techie, kaya naman tayo talaga ay tina-target ng bangag na ito. So, i-share ko lang po, huwag po kayo panghinaan ng loob dahil ang kailangan po natin labanan ay i-surge ang boto. Ngayon, kung iba ang lumabas na boto, according to Attorney Hozon, yun ay idokumento ninyo. Ang advice ni Attorney Glenn Chong, let's say for example, ito yung screen
ng inyong iPad or computer or cellphone, ay itapat ninyo, let's say for example, lumabas dyan ay sa inyong, sa resulta ng online voting ay mga pangalan ng hindi ninyo binoto. Let's say Duterte 10 supposedly, ang lumabas sa ilang pangalan lamang. Ang advice ni Atty. Glenn Chong, which is makakapanayam natin siya by Tuesday, dahil medyo busy siya ngayon, buti na pagbigyan tayo kanina, ay itatapat nyo lang daw po yung list. Let's say for example, ito yung papel ninyo, listahan ng inyong boto. So itatapat nyo lang yung online voting result ninyo dito sa listahan ng boto ninyo, na listahan ng gusto nyong iboto na mga senador at ang party list, para yun ay gagamitin ninyong ebidensya o documentation na pwede nyong i-file ang reklamo ninyo sa embahada. At na-advise din po doon na pwede kayong exit poll. Ako nga, kung mayroon lang tayo lahat kakayahan, no? Sa lahat ng mga embahada, sa araw-araw, mayroon dapat na nakapwesto, no? From 8 to 5, yung office, yung time ng voting dyan sa iba't ibang bansa. Let's say, for example, 8 to 5 ay talagang mayroon nagsasalitan na magkaroon ng exit poll para malaman natin sa particular na bansang yan, let's say Italia or Netherlands, ay makikita natin kung ilan ang mga bumoto sa Duterte candidates. And another advice na ibinigay sa atin ni Attorney Hoson ay magsuot kayo ng plain green t-shirt. Okay? Plain green t-shirt na kung saan makikita nila na green represents 2 Duterte votes. Plain lang, hindi pwede yung may mga pangalan, PRD or kung ano man, kasi election, offense. So yun ang na-advise sa atin ng mga abogado na kasama natin kanina sa pagtitipon sa Kongreso ng Bayan. So gawin po ninyo yan at karapatan nyo yan ayon sa COMELEC resolution o ayon sa ating batas. Karapatan ninyo na magkaroon ng documentation sa inyong mga binoto para magreklamo kayo dyan mismo. Huwag kayong aalis kasi yung iba napaliwanag nga na hindi maalam sa computer o computer illiterate ay pumupunta sa mga kiosk ng mga embahada or ano tawag dito, sa mga konsulado. So pwede po kayong pumunta kung hindi kayo maalam sa computer. At thankful tayo sa ibang mga kababayan natin na ini-educate yung kanilang kapwa Pilipino dyan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero doon po sa computer illiterate, meaning hindi kayo techie, meron pong mga kiosk sa embahada o sa konsulado para what? Para dyan kayo bumoto at i-assistihin kayo ng mga nasa konsulado. At wag po kayong magpasindak sa kanila kasi alam naman natin ang karamihan, di ko naman nila lahat, ang ugali ng mga taga-konsulado o ang mga kapwa natin Pilipino supposedly maglingkod sa bayan dyan, konsulado, embahada, ay mga balahura o hindi nagtatrato ng tama sa kapwa nila Pilipino. I-insist niyo po, diba? I-assert ninyo ang inyong karapatan na the moment na makita ninyo, okay, na ang inyong boto ay hindi tama, ay mag-file kayo kaagad ng reklamo. Kahit na hindi kayo pumunta dyan sa konsulado na yan o sa embahada na yan, nagboto kayo sa inyong sariling gadget, i-document nyo pa rin at pumunta kayo dyan para magreklamo. Yan po ang advice ng ating mga lawyers kanina. So wag po kayo panghinaan na dahil mali yung mga lumalabas, which is talagang intended talaga yan ng mga buwaka ng inang mga bangag, kasabwat si George Garcia, dahil yan mismo harap-harapan na sinasabi ni Atty. Glenn Chong ang pandaraya at pakikipagsabwatan ni George Garcia. Pero imagine mo, si Atty. Glenn Chong ay nasa Pilipinas pero never ever nag-file ng defamatory or case si George Garcia at ang bangag na administrasyon
kay Attorney Glenn Chong kasi alam nilang matatalo sila sa kaso at lalo silang mahuhubaran sa kanilang pandaraya, not only this 2025 election but 2022 election. Yun yan, mga kababayan. Sabi nga ni Esla, good morning, Rolando and Ana Sabila, ang aking mga palangga. Thank you so much. Sabi ni Isla Penelope, yes, magsuot po tayo ng green and sa election para makita kung gaano tayo karami para sa PDP laban. Tama yan. So, dahil tayo ay may mga samahan naman, di ba? May mga samahan tayo bawat bansa. Magtulungan tayo, magsama-sama tayo na i-document ang lahat ng pandaraya ng bangag na administrasyon na ito. Dahil ito talaga yung intensyon nila. Paulit-ulit na lang yan. Sinasabi ni Attorney Glenn Chong, ang lami na naming live yan, in the past, since 2022, nadadayain talaga ni Liza Tanas Marcos, ni Bangag Jr., ang election 2025. Kaya wag natin kalimutan ang ating mga iboboto. Not only number 56, Attorney Vic Rodriguez, kundi ang ating mga palangga. Number 10, Attorney Jimmy Bondoc. Number 38, Rodante Marcoleta. Number 22, Ronaldo Bato de la Rosa. Number 42, Dr. Richard Mata. 28, okay, Senator Bongo. Number 53, Apollo Kibuloy. Pastor Apollo. Number 30, Attorney J.V. Hinlo. I think kababayan ko si Attorney J.V. Hinlo. Number 56, ayan, Attorney Vic Rodriguez. Teka, tanggalin natin tong hindi nakikita yung ibang pangalan ng iba. Alright, tignan lang natin. Okay. Tignan natin mga palangga, bakit lumaki ang inyong mga tignan natin to. Okay, bakit ako'y naghahang? Okay, tignan natin, naghahang ang ating mga, ayan, okay na I think. Alright. Naghahang ang ating computer. Okay. Alright, so para makita natin lahat yan, ayan, nakita na natin. Number 34, Attorney Raul Lambino, and number 58, Philip Salvador. Ako naman, mga palangga, initially, I don't support Philip kasi nga, sabi ko nga, dapat may alam sa batas, and, ang ating mga botante, pero gusto ko siya bigyan ng chance dahil siyempre pinromote din siya ni Pangulong Duterte dahil unang-una, ang dahilan ko dyan, wala naman record ng pagnanakaw si Philip Salvador. Ikumpara mo kay Amy Marcos na talagang kilala ng kawatan. Ikumpara mo sa mga alyansa ng mga bangag at ikumpara mo sa mga dilawan na pabalik-balik na lang sa Senado pero wala rin namang nagawa sa bayan natin. So, okay na sa akin si Philip Salvador kumpara sa mga alyansa ng mga bangag. At bigyan natin siya ng tsansa na, ay nako, bakit ganito ito? Alright, bigyan natin siya ng tsansa mga kababayan. Nawawala ako. Okay, sorry. Right. Okay, alright. Nawawala kasi yung screen ko palangga, hindi ko kayo nakikita. Okay, kaya naayos na muna natin. Alright, so bigyan natin ng chance ang ating palangga. Ayan na, huwag niyong kalimutan yan, ang ating, okay, present. What the heck? Nasabot yata tayo ng mga bangag Okay, tignan natin to. Okay. Alright, so, okay, paki-share nyo muna mga palangginging habang inaayos natin ang ating computer. Okay, ayan na. Alright, so I think nakikita ko na kayo. Alright, so yan po, wag natin kalimutan. So ngayon, mga palangga, ang napag-usapan nga namin doon ay talagang labanan natin itong pandaraya ng mga bangag na ito kasi nga ang intention nga nila is talagang dayain ang halalan at wag ninyong kalimutan na magtulong-tulong tayo, mag-unite tayo para i-document ang lahat ng kanilang pandaraya. Okay, solid Duterte PDP team, sabi ni Bob. Alright. Straight, Imperial Good Vibes, si Cynthia de los Reyes. Duterte kami, barkadahan. Yes. Alright.
Ngayon, at syempre huwag niyo kalimutan ang number 18, Ipanaw Party List, and also ang number 139, ang Gabay Party List ni Spoke Sari Roque. So ngayon, mga kababayan, bago natin ano bang ating pag-uusapan ngayon? Yes, ang online voting padaraya, PNP, wala daw kidnapping na nagaganap, nakakatawa talaga itong bangag na ito. At ang pagta-target ngayon kay Attorney Vic Rodriguez. So mga kababayan, nakatanggap tayo at actually natanggap ko na bago nag-post si Attorney Vic Rodriguez na siya ay tatargetin, ay may plano talaga siyang targetin ng mga bangag. Matagal na nga naman. Actually, Attorney Vic, matagal ka nang tinatarget. Di ba? The moment pa lang na nilabas mo ang iyong The Kingmaker na libro ay tinatarget ka na ng mga bangag na ito. Sabi nga na Attorney Vic, Black Saturday, Black Propaganda. Sabi niya sa nalalabing 21 araw ng kampanya, inaasahan ko na ang higit na magpalaganap ng mga malulupit na black propaganda laban sa akin. Alright? Ito ay bahagi ng organisadong atake ng mga tiwali at eksperto sa pambubudol na pipilitin idiskaril ang aking kandidatura na higit lumalakas habang papalapit ang araw ng eleksyon dahil sa tiwala, tulong, suporta at pagmamahal ninyo na mga mamamayang Pilipino. Manatili tayong focus sa layon na mawakasan ang katiwalian, korupsyon, kagutuman, kriminalidad, droga at panghihimasok ng banyagang interes na siyang tunay na ugat at dahilan sa pagpalaganap ng kahirapan sa ating bansa ngayon. Gawin nating inspirasyon ang desperasyon na ipinapakita ng mga nakakubling kalaban gamit ang sandata ng paninira upang higit pa nating pag-ibayuhin ang ating kampanya at pakikipaglaban sa panlilinlang, pananakot at pandaraya at hindi lang sa number 56 ngunit sa buong Duterte 10. Mga kababayan, nung si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, ay nakipag-alyansa, wag natin gamitin yung alyansa, ay nag-align ng kanyang at nagpakita at nagpahayag ng kanyang suporta kay Pangulong Duterte nung siya ay naglabas ng mga katotohanan even before ng kanyang libro, ay talagang naalarma na ang mga bangag dahil maraming isinuwalat ang Pangulo, no? Ang Attorney Vic Rodriguez laban sa dati niyang hindi niya pinagtrabahoan dahil di naman sa pinasweldo, no? Kaya takot na takot ang bangag administration at sisirain ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez. Sinabi ko nga sa inyo, nung inilabas nila itong pinalabas uli nila yung pulburon video sa TRICOM na kung saan, di ba, nagbayad sila, excuse me, at inilabas nila yung kanilang walang kredibilidad na self-confessed, addictus benedictus at nagbibenta ng laman na witness, talagang pinakita din ang letrato ni Attorney Vic doon kasama nga doon sa Hong Kong. Hudyat yun, sinabi ko na sa inyo, hudyat yun na baka ito ay gagamitin nila para i-connect ang Attorney Vic Rodriguez dito sa katulad ng kinakaso nila sa amin ni Attorney Harry Roque, ni Spoke Sari, na inciting to sedition. So hindi ito bago, mga kababayan, sa akin at hindi ako nabibigla dito sa ginagawa ng mga walang hiyang ito. So ngayon, So ngayon, ito ang plano nila. Ang idiskaril ang kandidatura ni Attorney Vic Rodriguez dahil nga isa si Attorney Vic Rodriguez sa nag-expose kasama si Congressman Ungab, sila Pangulong Duterte dito sa Vice-Cam. Vice-cameral, okay? Vice-Cam na kung saan ay nabukelya ang bangag at ngiwi-ngiwi na administrasyon ni Marcos Jr. sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. So bilang ganti nila, kaya Attorney Vic Rodriguez, gagawin nila ang lahat ng kanilang kaibil-ibilan, kaitim-itiman para gantihan. Actually, hindi naman kaganti-ganti ang ginawa ni Attorney Vic Rodriguez dahil ito ay para sa mamamayang Pilipino. Ngunit dahil vindictive narcissist nga itong mga bangag na ito, may mga sapi, may mga saltik
dahil sa kabangagan, sobra na ang kanilang pagiging addictus benedictus, kaya lahat tayo ay pinagtitripan. Sabi nga ni Joan Pantoja, lahat naman sinisira nila, gawin talaga nila iyan. Kawatan talaga yung mga bangag na yan. Kahit normal na tao, pinapatulan. Yan, sabi ni John. Alright? So ngayon, nakikita nyo na po, siguro naman, ramdam ninyo at nakikita ng inyong mga mata ang pagta-target sa amin lahat. Pagta-target, unang-una, ako ang tinarget, kinidnap, si Pangulong Duterte, at yan, si Doc Lorraine, I think she's in the process of her asylum also. At kanina, kasama natin si Dr. Lorraine Badoy, si Ka Eric, okay? Attorney Harry, ako at iba pang mga vloggers na nananindigan ay tina-target talaga. At number 1 talaga ako, may assassins pa ako eh. Diba mga palangga? Sabi ni Miriam Hill, nakakaiyak naman ang ginagawa ng mga gobyerno, kawawa ang mga tao, kawawa ang Pilipino. Kaya nga palangga, wag tayong bumitiw. Okay? Ipagpatuloy niyo po yung inyong pagsuporta sa Pangulong Duterte at sa bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-gather ng mga events to show support at para ipakita natin na sukang-suka na tayo sa alyansa ng mga bangag. Dahil kitang-kita, very effective po ang ating pagbablog. Lahat tayo, dahil nga recently ay bulusok o bagsak talaga ang trust rating at ang approval rating ng bangag na bangag Marcos Jr. Pagpapakita ng puwersa ng boses ng mamamayang Pilipino. Kaya bilang ganti nila sa ating lahat, mag-file ng mga tahi-tahi, ng mga fabricated nonsense of baseless cases against us. Kasama na ako dito kahit ako hindi kandidato, kahit hindi ako ay politiko, isa ako sa, imagine mo, si Ka Eric, si Doc Lorraine, ay sila ay may party list, si Attorney Harry Roque, di ba? Pero ako, si Maharlika, ay wala namang political interest. Ibig sabihin, wala po akong party list, wala akong kandidatura, akong ano pa man, wala akong pakinabang dyan sa mga politikang yan. Pero number 1 target, syempre ba naman, ang ngangabel sang lola nyo, ayaw paawat. O ha? So kaya naman talagang magurgur at gusto talaga tayong ipagurgur ng mga Jotang Genimes. Yun lang yun. So dalang boses natin simula noong 2022 ay naging ugat kung bakit bumubulusok ang trust rating ng bangag na bangag at mga kidnapper na Marcos administration. Siyempre, si Liz Satanas ang promotor ng kidnapan sa Pilipinas dahil kitang-kita niya naman ang Turkey extraction. But anyway, dahil sa boses natin, kaya talaga ang Maharlika ay ipinapa-target. Okay? Pinapa-target o tina-target ng mga bangag na ito. Alright. Only in the Philippines, ang online voting, sabi ni, ayun na nga, mga palangga, yun nga ang intention nila, no? Talagang para dayain ang ating boto, ang boto ng mga Pilipino. Sabi ni Inds Vlog, Madam, nag-vote ako dito sa Kuwait pero di namin na-check ang binoto namin dahil di na kami makalag-in sa account. Papaano ito? Saan kayo bumoto? Sa sa gadget ninyo or sa konsulado po kayo pumunta? Okay? Please pakisagot yung palangga para ma-address natin ang iyong hinaing. Kaya bumoto na tayo at ating suportahan ang Duterte 10. Pag dinaya pa rin tayo, maghahalo ang balat sa tinalupan, sabi ni Barkadahan Forever FM. Sabi ni Charmaine Chin, nasaan daw si Attorney Glenn? Actually, kasama namin siya kanina sa Kongreso ng Bayan at nagbigay nga siya ng insights na i-surge natin, magkaroon tayo ng vote surge para hindi manaig ang pangdaraya na ginagawa ngayon ng mga bangag. Kinumpara nga ni Attorney Glenn Chong nung 2010 election, 2016 election, Duterte versus Marojas, na kung saan nagkaroon din ng daya na election, pero dahil sa voting surge ay nanalo pa rin ang Pangulong Duterte. Alright? Alright. So, sa mga hindi ganun kaalam sa computer, pwede po kayong pumunta sa
embahada o sa mga konsulado at wag na wag niyong kalimutan. I-insist ninyo, i-assert ninyo ang rights ninyo, magdala na kayo ng listahan na iboboto ninyo at doon sa after nyo magboto, magkaroon ng QR code ba yan o yung pinapakita na, na what do you call it, na information right after your vote ay picturean ninyo. So pag bumoto kayo, dapat group kayo para mas marami kayong boses, screenshot ninyo. Sabi nga ni Frida, screenshot ang binoto, ilabas natin ang mga resibo. So wag niyo pong i-post sa social media kasi magkakaroon ng election offense according to Attorney Hoson. So I'm just worried doon sa naglabas at baka targetin na naman ng mga bangag. Imagine mo, ang ordinaryong Pilipino ay tinatarget ng mga bangag na ito. So mag-ingat tayo at magtulungan tayo dito mga kababayan para iwas tayo sa mga bangag na matarget kayo. Ako okay lang ako targetin nila kasi kaya ko silang labanan ng head-on. Okay? Paano naman mga OFW na walang time para makipaglaban sa mga bangag at pubwisitin pa ang inyong panahon, ang inyong oras. So talagang kawawa talaga. So mga kababayan, sundin natin yung advice natin ng mga abogado na picturean ninyo for documentation at kapag mali yung boto na lumabas ay ireklamo ninyo at mag-file kayo ng complaint right there and then sa Embahada ng Pilipinas kung saan man kayo naroroon. So ngayon mga kababayan, katawa-tawa na naman itong PNP, ang si Marbil na kung saan nagsabi na okay lang ang suminghot. Okay lang ang suminghot pang padagdag ng oras para sa mga pulis. Alright? Mga walang hiya talaga ito. So recently, may bago na naman siyang hanash. May bago na namang hanas itong si 4 hours ago, ang PNP Police. Ganito po talaga kabangag ang inyong gobyernong ini-enjoy ngayon. Nag-enjoy ba kayo sa lahat ng krimen na ibinibigay nila sa inyo? Kasi ngayong araw na ito, 4 hours ago, nagbigay ng statement itong si Marbil na wala daw pong katotohanan ang mga issue ng kidnapping. Imagine mo, sabi niya, walang katotohanan ang mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. My God, mga kababayan, meron ang naputulan ng daliri na bata na kinidnap dahil ang tatay niya, ang pamilya niya ay negosyante. Diba? Si Anson Ke, nakakakidnap na ginurgor kasama yung driver nila. Paano naging fake news yan? Nakita nyo? Ang kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Ginagago na kayo lahat. Sabi niya dito, fake news daw yung kidnapping. Ang sabi ng PNP ni Marbil, sabi niya, mariing pinabulaanan ng PNP ang kumakalat na maling impormasyon sa social media na umano'y may mga kilalang negosyanteng dinukot. Di lahat ng media fake news. So fake news yung mga picture na nilabas, yung mga video, o yan, mga picture ng mukha ng ginorgor na mga biktima. Nakita nyo? Nasa ibang mundo yata nabubuhay itong mga bangag na ito. Talagang bangag na bangag sila. Wala daw katotohanan. Ang sabi pa dito, at sinisisi di ba nila sa pagtaas ng krimen daw o yung mga issue sinisisi nila ang pagtaas ng krimen. Ito daw ay walang katotohanan dahil ito ay fake news galing sa social media. My God, I don't know dyan sa Pilipinas. Ito mga uniformadong pulis, ito mga men and women in uniform. Bakit ayaw nyo pang manindigan at sabihin na bangag na ang pamumunuan nitong PNP na ito? So lahat ng mainstream media ipatawag nyo sa TRICOM. Dahil sila ay nag-ulat tungkol sa kidnapping ng batang inutudan ng daliri at yung latest yung Anson Ke at marami pang iba na kinidnap na inulat ng media. Sabi ng PNP ay sa kanilang Facebook post, okay, walang katotohanan ng mga balita at walang sapat na basihang ebidensya. Oh my God. Sabog ba ito si Marbil? Sabog ka ba? Nakatira ka ba? Ano bang tinira mo? Ha, Marbil, matanong lang kita. Ano ang tinira mo?
Anong klaseng polboron? Ikaw ba ay what? Ikaw ba ay, ang tawag dito? Ikaw ba ay nakijamming dito kay Bangag? Ilang kilo ang tinira ninyo? Tinatanong kita, ilang kilo ang tinira mo? Bakit ganito ka mag-isip? Pulboronic ka na rin ba? So sabi niya, sabi dito, naglabas ng pahayag ang PNP Chief Police Marbil upang linawin ang isyo. Walang katotohanan ng mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hoy, mainstream media. Mga fake news pala kayo eh. O so wala, zero kidnapping sa ating bansa. Wow, ang galing-galing ni Bangag. Kaya naman pala bagsak ang kanyang trust rating. Kaya naman pala ayaw ng mamuhunan ng even ng mga Filipino Americans o yung mga Pilipino na nasa ibang bansa na nagkaroon ng naturalization sa iba't ibang mga bansa, ayaw nang magbakasyon sa Pilipinas o mag-put up ng mga negosyo dahil sa airport pa lang ay tinatamnan na sila ng bala. 'Di ba? O sabi ng PNP, okay? Wala daw katotohanan ang mga ulat na pandurukot sa mga negosyante. Tapos sabi pa ng PNP, hindi natin papayagan ang ganitong uri ng panlilinlang. May mga saltik, ang lakas ng amats sa mga ito. Ang lakas mo ng tama sa utak ng mga mga bangag na ito, no? Sabi pa dito, ang sino mang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. O di panagutin nyo lahat ng mainstream media, isara nyo na lahat. Kung ito ay fake news, tanggalan nyo na ng prangkisa ang mainstream media. Sabi nga ni Barkatan, ang lakas talaga ng tama ni Marbil. Marbil, ano ba ang tinira mo? Sabi ni Bega War, Madam Marlica, I told you, super haba ng mga sungay ng mga walang hiyang mainstream media na yan. Ayon nga kay Lee Q1. Okay? Media ang totoong cause ng paglubog ng Pilipinas. Yes. Kitang-kita naman yan, mga kababayan. Okay? Sabi ng PNP, binigyan din ni Marbil na bukas ang PNP sa anumang lehitimong ulat o impormasyon. Kung may mga seryosong alalahanin, may mga tamang ahensyang maaaring lapitan tulad ng Office of the Chief PNP, CIDG. Wala na pong tiwala ang Pilipino sa CIDG. Sa mga pulis mismo dahil pinapayagan ninyong tumira ang inyong mga tauhan ng pulburon o asin o kung ano pa man tinitira niyo to extend hours. Paano magtitiwala ang Pilipino? Paano magtitiwala ang Pilipino kay Torre? Nakitang-kita kung paano mangharas sa mga vloggers sa QGC at ang paggaras sa abogado ni Pangulong Duterte nung araw ng kinidnap nila ang Pangulong Duterte at ipinagkanulo sa ibang lahi. My God, I hate drugs, sabi nga ni Pangulong Duterte. Diyan daw ang mga anti-kidnapping. Kita mo nga, nagbuhol-buhol na ang mga kasinungalingan ng AKG Group. Naalala ninyo nung press con itong si DILG Secretary Remulla na sinasabi niya na wala daw naganap na ransom money doon sa 14-year-old na bata na pinutulan ng daliri. Pero prior to that, ay nagkaroon ng kabayaran based sa information na binigay sa atin ng informant at yun ay pinakita na natin sa inyo, binlog natin yan noong February pa kasi February nangyari yan. Ngayon mga kababayan, ngayon ang sabi, wala daw kidnapan na nagaganap at talagang ito daw ay talagang pananagutin nila dahil ito ay pagtugon na rin sa panawagan ni Bangag na panagutin itong mga social media influencers. Yan nga talaga mga kababayan eh. Dahil tayo ay mas makatotohanan sa kanila, nagbibigay tayo ng ating mga impormasyon galing straight from the horse's mouth, ika nga. Galing mismo sa mga biktima, ngayon ay pinabubulaanan na wala daw kidnapping sa Pilipinas. Naniwala ba kayo dito? Sa totoo lang, nakakapaos na rin magkuda ng magkuda, pero kailangan natin kumuda. Dahil the more na kumukuda tayo, the more na sila ay bumabagsak. Kita ninyo,
bagsak, bulusok ang approval rating. Ibig sabihin, isinusukan na ng mamamayang Pilipino ang Marcos Bangag administration. 50+% ang nagsabi ng mga Pilipino, like kung 100 million tayo, 50 million na Pilipino ang nagsasabi na sila ay nasa kasulukuyang kahirapan at kagutuman na panahon. 'Di ba? Nakita niyo yung survey na yung ano na yon? Yung survey na yon? 50+% na nagsabi na ang mga Pilipino ay hirap na hirap sila. Sabi nga ni Zaldi Galos, grabe kabuli ang Bangag admin, mga kriminal. So wala sa oras, sabi nga nun, ang mga yawa talaga yan, mga palangga. Galaxy, thank you so much. Okay? Boycott na rakista, walang susuko para sa future natin. Yes, walang susuko para sa future natin. Nakakatakot na po umuwi sa Pilipinas, sabi ni Jensen 1916. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung meron kayong kakayahan na magbakasyon, imbis na lostayin nyo ang pera ninyo sa Pilipinas, at ito ay, o kaya i-hold nyo muna yung bakasyon ninyo, tulong nyo na lang, ipadala nyo lang sa inyong mga nangangailangang mga kababay, mga kamag-anak, kasi pag minalas-malas kayo, ay matamnan pa kayo ng bala sa airport pa lang. Yan ang malungkot na katotohanan dyan sa Pilipinas. Alright? Nancy Trinidad, thank you. Okay, thank you for, may mga lumalabas. Ayaw lumabas itong mga message ninyo. Oh. Alright. Ngayon lang nagka-problema ng ganito to. Okay. Yes na yes. Sabi ni Maria G, I want to be a member. How do I go about it? Member saan pala sa channel ko? I think, pupunta lang kayo dyan sa Facebook, meron dyan subscribe. Basta, pindot-pindot ka lang dyan palangga. Basta alam ko, pinipindot lang yan eh. I-explore mo lang, hindi kita maturuan dahil hindi ko rin alam kung paano talaga mag-member sa aking YouTube. Alam ko, pipindot ka lang na ganyan. Subscribe, just follow it, follow the instructions. Hello, Maharlika. Grabe ang dayan sa online voting, pati dito sa amin sa UAE, Duterte 10 binoto. Kaso 3 lang ang lumabas at 7 sa alyansa ng mga yawa. Sabi ni Maisug from Dubai. Yun nga, mga kababayan, nakakarimarim talaga dahil sabi nga namin ni Attorney Glenn, intended talaga ang pandaraya nila. So ang gagawin ninyo, sa mga hindi pa nakaboto or sa mga nakaboto, kung meron kayong pictures, screenshots nito, ay ireklamo ninyo sa embahada. Kaya naman po mga kababayan, patuloy po tayo magtulungan upang matiyak na ang ating mga boto ay nararapat lamang na maisalamin sa tamang paraan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa at patuloy na ipaglaban ang ating mga karapatan. Kung kayo po ay may opinyon o karanasan tungkol sa isyong ito, huwag po kalimutang mag-comment sa ibaba at i-like, share at mag-subscribe sa Tindig Pinas para po sa mga susunod na makabuluhang diskusyon. Maraming salamat po at ingat tayong lahat!